Okay, so magandang araw po mga kadangal. So tayo po ngayon ay magsisimula po ng ating pong mga siguro tawagin natin mga explanation po natin, no? Dahil alam niyo po sa mga hearing po namin doon sa Kongreso, medyo minsan napakahirap po nung aming pong mga dinidiscuss kasi ang haba ng oras eh. So ngayon po ay explain po natin yung nangyayari sa atin, no, do sa unang-una yung nangyari sa Panay, no. Pero yun eh syempre produkto yun ng problema nung sa I think sa ano yan, sa transmission natin, no, yung NGCP. Alam naman natin na marami na tayong problema diyan sa kuryente, mataas na singil ng kuryente. At alam natin na ito pong mataas na singil ng kuryente, marami pong factor na nagko-contribute diyan kung bakit mataas po yung ating pong singil. At isa sa mga nakikita natin problema kung bakit masyadong mataas ang singil ay niloloko tayo ng ating pong mga regulated entity. Like for example, yan pong NGCP, yung mga distribution utility, yung mga Meralco. Alam nyo, mahabang panahon na po natin itong tinatakil sa Kongreso. At nung una, noong 2019, na sinimulan po natin yung pakikipaglaban dito, ay talagang nakita natin na, na medyo ang hirap, mahirap po kasi masyadong technical itong mga pinag-uusapan pagdating po sa kuryente. At yung pong transmission, kasi yung po yung tinatawag po natin na naghahatid ng kuryente galing po sa planta, na dinadala niya po sa mga distribution na utility. So, yun po, meron tinatawag na rate. Nagbabayad po tayo ito. Actually, binabayad lang natin ito parang almost less than 1 peso per kilowatt. Kaya dito, pag nakikita nyo po na nakikipag-balitaktakan kami sa Kongreso, minsan masyadong technical na yung pinag-uusapan, and that's the reason why we wanted to explain, no, para po doon sa sa layman words, para maintindihan niyo po, lalo especially yung nangyari po doon sa Panay kung bakit nagkaroon ng blackout. Kasi kung nagkaroon ng blackout doon sa Panay, posible ba mangyari sa atin dito na magkaroon din tayo ng blackout? Bakit hindi? Kung kulang yung ginagawa ng mga infrastruktura ng NGCP, talagang magkakaproblema po tayo. So, panoodin lang natin dito yung isa sa mga naging problema po ng NGCP. Kasi nire-review ko kanina gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung mga naging discussion namin sa Kongreso. Kasi halos lahat na po ng mga congressman doon po sa Iloilo, sa Negros, yung governor, si Mayor Treñas, tapos yung mga congressman, sila Janet Garin, sino pa ba yung mga nandun, sila Baronda, Congresswoman Baronda, sila Defensor, at marami pa po iba. Talagang nagsama-sama na po kami doon sa aming pinaglalaban na talagang abuse ng ating regulated entity. At ito nga po yung ating tinatawag na NGCP. So dito, siguro explain lang natin kung ano pong nangyari dito. Automatic. Di ba? Synchronize. Do you have a spinning reserve? Spinning reserve? Meron po, Mr. Meron? Chair. Totoo? Sigurado ka? Sa- You're under oath. Oh, yes or no? Totoo? Yan, Oo, hindi. Meron po. Yung Bakit bumigay? Katulad niya. Bakit Sige. bumigay ang sistema? Samantalang nung bumigay ang PCPC, dapat automatic spinning, hot, reserve, automatic, synchronize, upon sudden demand reduction, pasok sila in a split of second. Yun ang sinasabi po natin dito. Ang nangyari dito po, kasi ang sinasabi po namin dito ang NGCP dapat meron silang tinatawag na ancillary services. Ano ba yung ancillary services? Kung sasabihin natin sa layman, no? Dapat meron po silang reserbang kuryente na kapag nagkaroon ng brownout, itong kuryente ito yung papasok. Pero for the past so many years, hindi po nila ina-acknowledge yung kanila pong responsibilidad na sila po ang bibili ng mga reserbang kuryente natin. Kapag meron nagkaroon ng brownout, ay ito po ipapasok. With regards to the different technical aspect nung sa transmission, kasi kasama dyan po yung mga
frequency, yung mga voltage regulator. Kapag bumaksak yan, dapat may reserba ka ipapasok sa mga yan. Ancillary services po ang tawag doon. Ibig sabihin, reserba. Para sa ganun, huwag ka magkaroon ng brownout. Ng blackout, ano, ng malawakan. So, ang sinasabi ng EPIRA, no, yung ating pong batas na nag-create dito, dapat ang NGCP, ang ating pong transmission, no, na nagbibigay po ng kuryente galing po doon sa mga generating power plants, meron ka nakareserba doon sa pinakamalaking planta, doon sa lugar na yon, dapat ganoon ang kalaki yung kuryente na reserba mo para hindi ka magkaroon ng tinatawag na brownouts o kaya blackout. Ang problem dito, kulang yung kanilang ancillary services. Dati wala silang ancillary service dito sa Panay. Kaya nagkaroon ng problema ang Panay. Pangatlong beses na po nag-blackout ang Panay. Una nung February, at yun ay nalaman lang namin nung last hearing. At ang pangalawa po ay nung pong I think April. Tapos ang pangatlong blackout po nila ay ito pong January. Alam nyo, mangyayari uli yan. Hindi matatapos yung blackout na yan hanggang hindi nila nakukumpleto yung tinatawag nating reserve nila, yung ancillary services. Kasi tatlo po yung ancillary services. Dapat may contingency ka, may dispatchable ka, at tapos meron ka pa tinatawag ng demand control. Dapat pinupunan mo lahat yung mga reserva na yan. Otherwise, kung wala ka yan, kasi yung unang contingency, kapag nawala yung kuryente, yun napapalit. Di ba? Ngayon, paano kung biglang meron na naman bumigay na planta? So, doon naman papasok yung dispatchable. Di ba? Kailangan naka-ready na rin yun. Yun ang pumalit doon sa contingency. Di ba? At yung pangatlo, syempre, parang reserva uli na yung tinatawag ng mga spinning reserve na ginagamit naman po yan doon sa mga tinatawag po nating M-bar. May tinatawag kasi tayong mega bar na halimbawa bumaba yung voltage mo, dapat yung planta ay nag-produce din siya ng M-bar o yung mega bar. Yun naman po ay ang pang-regulate doon po sa pagtaas at pagbaba ng ating pong tinatawag na voltage regulator. Yung ancillary services na kinuha nila, na sinasabi nila dito, at madidinig po natin dito sa hearing, tingnan po natin. Lahat po ng planta, yung iba pong planta kasi bumigay din po. Hindi, pati sagot mo. Mali ang sagot mo, automatic bumigay yung 135 eh. Kung bumigay yung 135, dapat automatic synchronize, spinning, reserve, hot. Siya papasok, in a split of a second. Pero wala kayo eh. Aminin mo na, meron kayo, meron o wala? Yung kanina po na pag-usapan. Meron o wala? Meron po. Yung po kanina level. Kapag nag-blackout, bakit bumigay yan? Pagkatapos bumigay ng PC, bumigay na lahat. Ayun ang ugali ng NGCP. They tend to confuse our people. And they believe that yung ating pong mga congressman ay full enough na hindi maintindihan yung nangyayari sa kanila. For so many years ganyan nangyayari. Lagi nilang bilalagyan ng tinatawag na parang icing of the cake para at least hindi sila mabuko doon sa mga problema na binibigyan nila sa taong bayan. Napakahabang panahon na ito, sa totoo lang. Napakadami ng problema na talagang idinudulot ng kanila pong operasyon. At isa lamang po ito, itong nangyari po sa Panay. Ang sinasabi natin, talagang wala silang reserve. Meron man silang reserve, hindi sapat, kulang. Kaya nga bumigay na yung isang planta eh. So, nung bumigay yung plantang yon, wala silang nakareserba para immediately, in accordance with the Philippine Grid Code, dapat meron silang spinning reserve. Ang ibig sabihin naman po ng spinning reserve, yung po yung naka-standby, naka-synchronize na po doon sa transmission natin, doon sa kanilang mga transformer na kung sakaling bumigay ito sa planta to, pasok yung spinning reserve para hindi nagdire-diretso yung tinatawag na cascading, nag-cascade dun sa ibang planta na bumigay rin. Kasi anong nangyari, yung ibang planta, dahil nakita nila, mayroon ng disturbance dun sa grid, bumitaw na sila, kaysa naman madamay sila. Parang ano yan parang sa ating mga computer, di ba? Kung iba yung voltahe, hindi siya nag-synchronize doon sa laptop mo, o kaya sa cellphone mo, kailangan yung voltage regulator lagi siyang synchronize. Kung hindi siya synchronize, mababa, 110, tapos 120 itong equipment mo, talagang sasabog yung sasabog yung, ganun din ang nangyari dito. Kaya bumibitaw yung mga planta, parang yung cellphone mo o kaya yung TV mo, ibinibitaw mo doon sa voltahe pumapasok kasi hindi sila tapat. Ang problem dito sa kanila, dahil kulang yung kanilang tinatawag na megabar o yung M-bar, dahil
nagre-request pa sila sa PCPC para bigyan sila ng megabar dahil kulang hindi nila hindi nila matawag doon, ma-stabilize yung voltahe. Kaya ang nangyari, naubusan na rin tong PCPC, bumigay sila, dapat pasok nandun yung spinning reserve. Yun ang naging problema nila dito. So pakinggan po natin yung ibang mga sinabi nila dito ng ating pong mga kasamahan. Andiyan automatic spinning nga. Papasahin ko sa iyo ang Philippine Grid Code, ha? Wala kalagay dito. Ito ang mga gagawin nyo. In accordance to 7.6 frequency control and voltage control. Okay? Ang primary na gagawin nyo, primary response of the generating units in coordination with you. Magbibigay kayo. Makinig ka. Huwag kang iling-iling, makinig ka sa amin, ha? Dahil ikaw may responsibilidad sa ginawa mo sa tao ng mga taga-Iloilo. Panay pala. Oo. Yun ang mga bigat kasi dahil nga sila parang they tend to confuse our members of the committee with all the technical words, no? Meron silang mga gesture, no, na tinatawag na para bang mali sinasabi ni Congressman ganon. Pero pag nagsasalita na sila, tinatanong mo naman sila, iba na naman yung kanilang mga explanation. Kaya alam mo sa totoo lang talagang I've been fighting this for so many years, since 2019, no? Lalo na to sa NGCP saka sa Meralco. Dahil doon po sa tinatawag nating weighted average cost of capital. Iba pa po yun. Itong problemang ito, sa reserba po ng kuryente ito. At hindi nila binibili yun dahil ang kanilang tinatawag na explanation dito, kasi ito parang binili nila, ipinasa lang nila sa tao, wala silang kita dun Wala silang kita doon. Pinapasa lang nila sa tao. Pero kapag pinasa nila sa tao, yung transmission rate, sa kanila papatong. So tataas yun. Kung halimbawa, piso yun, so yung binili nilang kuryenteng yun, tataas yung transmission rate nila. Pag tinignan mo sa bill mo, oy, mataas yung yung kanilang transmission rate. Mako-question sila. At doon na makikita yung mga ginawa nilang mga katiwalian. Like for example, doon sa tinatawag po nating weighted average cost of capital nila. Na kung saan yung weighted average cost of capital nila, na kung saan ang kinompute ay matagal na rin panahon, katulad ng ini-explain po natin sa lahat po natin ng hearing natin, nung 2015 pa. Okay? 2015 pa yung kanilang tinatawag na barometro para doon sa binabayad nating na transmission rate sa kanila. 15.01%. Na dapat lamang po ay mga 6.25% lang. So ang ibig sabihin nun, halos kalahati yung dapat lamang po natin binabayadan natin sa transmission rate. At sa kwenta po namin, at luckily, dito po kung titingnan po natin dito, siguro, hanapin po natin dito kasi tinanong po natin si ERC chairwoman, si Mona Lisa, na sinabi po niya na Yes, can we hear from NGCC? If that... And that's the levels of was During this period, ay tama o mali? So 35 billion siguro. Ano na? ayan, pakinggan nyo yan. If Prof. Del Mundo can turn off the... Sorry po. The canceled fourth regulatory reset to 2016 to 2020. Your Honor, we're completing the determination so we can come up with the final determination. Nag-comment naman na po yung NGCP, that's part of the process. We posted the initial draft, then they Is submitted it their correct na comments. 35 billion yung initial determination? Wala pa pong, Wala pa? Wala pa po. Ay, yung 200 billion that disallowed the ERC para doon sa mga corporate social responsibility. May mga comments po sila doon, so we're validating. But we're targeting, Your Honor, especially with the directive of the President. Can you kindly attach on that resolution kasi alam mo dito sa pinayat ng mga taga-Panay, taga Iloilo, nagbayad sila ng ancillary services Like for example dito sa sa April 28, 2023. Is it correct to say that meron tayong dispatchable 151 megawatts? Meron tayong binayaran ng mga tao na 151 megawatts sa dispatchable reserve that purchased but procured by NGCP. 122 lang po yung contracted Okay, nila. 122 contracted nila. Ayun, at sabi natin, kasi meron silang contracted na mga ancillary services, pero hindi nga kompleto, at bumigay pa rin yung nagkaroon pa rin ng blackout. So, ang tanong,
Dahil nga, nagbayad ng tao, naningil na sila eh. Nung naningil na sila, tapos nagkaroon pa rin ng blackout. So, kasi yung reserve na yun, parang bumibili ka ng insurance. Kung bumili ka ng insurance, dapat hindi ka nang magkakaroon ng blackout. Pero nagkaroon ka pa rin ng blackout. So, sinasabi ko dito, dapat ibalik yung pera na siningil nila. Dahil nagkaroon pa rin tayo ng blackout, wala tayong insurance. At yun ang pinag-uusapan namin dito ni Mona Lisa, yung chairman ng ERC. At sabi nga niya, ay dapat ay maibalik din yon. Aside doon sa sinasabi natin kanina, na yung kanilang rate sa transmission, no? Yung transmission rate, iba to doon sa ancillary, no? Doon sa reserba ng kuryente. Ito naman yung bakit tayo nagbabayad nung inahatid nilang kuryente from the generating power plant, papunta naman po dun sa distribution utility. Like for example, Meralco, mga kooperatiba. So, pag-transfer yung nagbabayad tayong piso. Pero mali nga ang kanilang computation kasi nag-compute pa sila noong 2015 pa. At hindi sila nag-compute, kumbaga, nagbigay lamang sila ng ano. Ang mabigat dito po, ang kanila pong ginawa. Nakakatuwa po eh. Kasi naniningil po sila ng 2014 ng 43.1 billion. Ano yun, sa buong taon, lahat ng kanilang kinikater sa buong Pilipinas yan. Tapos, without computation, wala computation, so ang ginawa po nila, through the connivance of ERC, ang ginawa po nila ng former officials, ang ginawa nila, tinaas nila ng 43.8 billion without computation. Kumbaga parang, eto na singilin natin sa taong bayan. At dinagdagan po nila yan, ginawa nilang from 43.8 billion, ginawa po nila yan ng 47.1 billion. Noong 2020, nung panahon ng pandemic. At pagkatapos ginawa nila ng 47.1 billion, noong 2020 din, tinaas pa nila yan. At umabot po yan ng tinatawag na 53.5 billion na sinigil sa atin. Pero dapat, ang sinigil sa atin, hindi 53.5 billion, kundi yung 43.7 pa. At hindi pa yung 43.7, dapat mas mababa pa doon dahil hindi nga po sila nag-compute. Dahil ang mga parameters, during that time, ayaw nila mag-compute kasi mababa na yung mga parameters. Ano yung mga parameters? Yung ating economic situation, yung mga things like magpapatunay na yung mga indicators mababa na. So, basically po, yung pinaglalaban namin mga kababayan, talagang para po sa inyo. At kaya po namin ako personally, kaya ako ginagawa to, nag-effort po ako na para po i-splice ko po yung mga video kasi napakahaba katulad nito. 4 na oras po to, 6 na oras po to na hearing namin at alam ko hindi nyo mapapanood lahat, hindi nyo maintindihan. Kaya ginagawa ko po, puputol-putulin ko po, explain ko po sa inyo. At isa pang magandang balita dito mga kadangal, kasi ang ating pong yung anak po ng ating presidente, nag-file na rin po siya ng resolution para imbestigahan na rin po ito sa Committee on Franchise. At ang kanilang mga issue ay tinatawag ni Congressman Sandro Marcos ay yung sa mababang tax na binabayaran ng NGCP kasi ang binabayad lang po nila 3% ng franchise tax. Nawawalan tayo doon ng almost 92 billion na nung total loss in taxes, no? At ito, meron kami mga computation o na para at least ay makita natin yung tamang i-refund natin kasi in accordance din doon sa kay ERC chairwoman Di Malanta, sinabi niya na dapat na merong ibalik. May ibabalik sila dahil yung 300, if I'm not mistaken, na sinisingil ng NGCP na 383 billion, no? Ibig sabihin i-allow sila na yun ang singil nila, nasingil na nila yun yung perang yun So ngayon ang sinasabi i-allow to, pero ang sabi ni ERC chairman Mona Lisa Di Malanta, disallow niya yung 200 billion if I'm not mistaken. Ito yung mga tinatawag nating mga corporate social responsibility nila, yung mga bonuses, tapos yung mga advertisement nila na dapat hindi isinisingil sa taong bayan. So ito yung mga dapat na busisiin po ng Kongreso, no, pagdating po sa transmission, no, yung ating pong NGCP. And rest assured that kami po sa Kongreso ay as much as possible, kung kakayanin po namin i-explain sa inyo in a layman's term para at least maintindihan niyo po yung mga
technical words, gagawin po ng inyong lingkod. So, siguro ito po muna mga kadangal, no? At alam ko medyo mahaba na, no? At pipilitin po nating himayin pa yung ibang issues, no, regarding this dahil hindi lamang po yung problema nito, ang problema pa wala nila dito yung paris sa mga infrastruktura, yung mga delayed projects, tapos yung mga tipong over yung kanilang dividendo. Madami silang problema, and ito po ay ating pong bubusisiin sa darating pong hearing doon po sa Committee on Legislative Franchise. So mga kadangal, yun lamang po, at muli po ay magandang araw po sa inyo, at muli po tayo magkita-kita sa susunod. Maraming salamat po.